nice naman ang sa inyo ang mga mensahe nice para natin Panginoon. Kung ba't tatagalin ating sa top na ito, ang ating pong speaker sa akong ito ay graduate sa CFP noong July 1996 sa Mandaluyong City. Sister wife ay si Sis Arlen Perez. Sila po ay Mea na 3 anak. 2 lalaki at 1 babae. Sila po ay 28 years nasa community ng Purpose for Christ. At ang kanilang mission service ay Chapter Head. Brother and sister, ang ating pong speaker sa iba kundi ang ating masipag na nagpaglingkod sa ating Panginoon ay si Brother Joe Perez. Magandang araw po. Balik ilan ako pa yung mga 1, 2, 4. Salamat at patuloy kayo tumulong. Saan naman nagdagan pa ano? Tayo po ay nasa episode na 4. Habang na-ayos po yung presentation. Pagka sa Netflix ay episode 4 na. Sino kung nanonood ng Netflix? Episode season 4 na po tayo. Okay. May sabag mo. Okay itong sa'yo eh. Okay itong dito. Diyan talaga yung... Tayo pinayagan ni Lord na magkaindi yung ating okay? Kagaya mo na lang sinabi ko na ating leader, kami nga po ay nag-graduate ng Christian way back 1996 na Mandaluyong. Napakatagal na. At lumipat po kami ng Cavite noong 1998. Tapos 1999, nagsabi po kami sa
ako dyan? Sino po nakakilala sa akin dyan? Nakakilala ba sa akin dyan? Sige ako, nasan ako dyan? 1999 picture po dyan. Ayun! Eto. Kita. Ayan. So, proven po talaga. Dahil nung time na yun, at nung isend po sa akin na nung aming kasamahan, sinave ko ito na lang po yung memory ko sa aking magandang buho. Sabi nga, sister na para daw ako si Katsuko. Para hindi nakaprapos. So, proven po yan. Pakikilala po yung aking family. Ito po yung panganay ko. Yan. Yung aking pangalawa. Sabi nga po ng speaker, kami nga doon po yung tatlo. Yun po yung isa. Nandun po sa likod po. Yung isa, nasa tiyan po. Nasa tiyan pa po siya. So, 1998 natin sa Corpus Live hanggang ngayon. Hindi po kami huminto kahit na wala ko kahit na ilang linggo, dire-diretso po pag-serve namin sa Panginoon. Sino magkakala ngayon? Ngayong panahon. Kasama na mo itong aking panganay na to. Ang ito niya po 36 years old na. Sino po magkakala nito na aking anak na ito na babae na naglalaro ng sakuhang. Ngayon po ay attorney natin sa grasya ng Panginoon. At yung pong nasa likod dito, yung nasa tiyan, po. Nag-graduate na po kasi sila ng Christian Life Program. Kagaya ninyo. At ito po yung bunso ko. Ayan. At yung po yung katabi na yung asawa. Ito po yung aking panganay. Ayan. At ito po yung katabi asawa. So napaka-abuti na natin Panginoon dahil sa tagal ng panahon namin ng pag-serve, hindi po may isip na makakasama din namin kami sila sa community ng Corpus Christ. At sila po ay kasama po namin sa pagkasama sa ating Panginoon. Kaya po picture namin po yan. Last anniversary sa Luneta ng Corpus Christ. At ako hindi ko na makilala. Ito po ang aking magandang may bahay. Nagkatutunan. Napakasaya po namin dyan. Anyway, balik po tayo doon sa ating panayam. Dito po sa talk number 4, ang ating pong Christian Ideals, Loving God, and Day 4. Kumusta na po kayo? Meron na ba kayong marami na ba kayong natutunan? So yung what would a Christian should do? Gawin natin ang Kristiyano. Sa palagay ko po, marami kayong tinatawag, marami kayong ini-evangelize, iniimbitahan para tumala sa Christian Life Program. Ngunit sinabi naman natin Panginoon na many are called, but maraming tatawagin, maraming tayong tinatawag na makasama natin. Ang bibigyan. So, mapalad po tayo dahil kasama ko sa natin na ating Panginoon. Palakpakan po ito. God is good talaga na kami po sa pag-serve namin sa CFC, patuloy din po kami na nagiging masaya at nagiging maganda po ang pamilya po natin. And then this session nga po, yung Loving God and Day 4. At during the journey, during the pag-serve natin sa Panginoon,
Kagaya po din ito, pagkatapos ko po dito, mag-share po yung makakasama natin sa namin sa Kapal for Christ. Tama po ang ating Panginoon na kasi sinabi niya na dito sa mga beaches, si training, dito po inihahasit yung mga binhi. Kayo po yung mga binhi na nandito. Yung mga matututunan ng inyong pagpulot, yung po ay itatanim sa inyong mga puso. Sa mga puso. Yung pong mariritin, kagaya natin sa Panginoon, ay kagaya ng isang pagkakasip na napupunta sa iba't ibang bahagi. Meron napupunta sa malawak na hindi na lumalago. Meron napupunta sa makuha na sandali lang meron namamatay. Pero kagaya na po namin kami po ay napunta sa matabang lupa. Ang sinasabi namin Panginoon na patuloy na lumalago sa pananampalataya. Loving God is our highest thing. Ito po kasi dalawa na ito, ating separable sa isa. Pwede yung isa lang. Ang loving God is kasama po niya ang pagmamahal sa ating kapwa. At kasama po yan sa greatest commandment ng ating Panginoon. Ano po yung, di ba minsan po tayo gusto ng ating Panginoon? Pinag-isa na po, ginawa na lang po dalawa. So, number 1 po ay love God with all your heart, mind and soul, and with all your strength. So, and then the number 2 commandment is love your neighbor as you love yourself. So, yun po yung greatest commandment, dalawang greatest commandment ng ating Panginoon. Bakit tinawag na yung pagmamahal ng Diyos ang pinaka-highest ideal natin? Meron pa ba? Meron pa bang pinaka mas tataas pa sa pagmamahal sa ating Panginoon? Alam natin na mga Panginoon dito sa lupa, mga temporary lang o material just temporary. Pero yung ipinangako ng Panginoon ito na kanyang pag-ibig sa atin ay panghabang buhay. Panghabang buhay dahil ibinibigay niya sa atin lahat ng ating mga pangailangan. Siya yung ating Creator, Provider, at ang ating Savior. Because God is good, He created all things in the world. Lahat ng mabuting bagay dito sa ating mundo. God wants us to love all His creation. Mahal natin ang lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa. Loving God with all of your heart. Sa tingin ng ating Panginoon dyan. Sa biblical understanding po nito ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon ay taos-puso, buong puso doon natin mahalin ang ating Panginoon sa ating pag-iisip at sa ating mga desisyon sa ating buhay. Ayan. Hindi lang yung sinabi mo, mahal ko ang Panginoon, hindi lang yung paano ba i-express sa Panginoon yung bang pag-a-attend mo ng misa, pagdadasal, gabi, yung ba ay pagmamahal sa ating Panginoon? Ang pagmamahal sa Panginoon dapat nasa isip, dapat sa pag-decision din natin sa ating buhay. Is, kagaya mo na sunatin sa Proverbs sa heart, symbol of form of who is the man is. Hindi po natin nalalaman kung meron tayong commitment sa Kanya, sa ating Panginoon. Sa Proverbs 27, malalaman po natin doon na as one page differs from one another, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon, may total commitment tayo sa Kanya. At yun ang pinaka-purpose natin sa Kanya. We seek God first and His purpose. At kagaya po doon siya sa Juan, sabi na po sa Juan sa verse 14, chapter 14 verse 15, sabi na ng Panginoon, if you love God,
Kung mahal mo ako, sabi na friend, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Yan po ang sabi ng Panginoon. So ano po yung unang utos ng Panginoon? Love God. Mahal pa natin ang Panginoon. Mahal pa natin ang Diyos. Sa pangalawang utos, ano po ang utos ng Panginoon? Mahalin mo ang iyong kapwa. Yun ang sabi natin ng Panginoon. If you love me, you will obey my commandments. Ano po yung pinag-uutos ng ating Panginoon? Dapat meron tayo ng personal relation sa Kanya. At totally united tayo sa ating puso. Hindi yung basta ano lang tayo, di ba meron tayong mga gawain, mga meron yung kung ano tayo nagdadasal tayo, patuloy tayo na nakagawa ng patuloy sa ating kapwa. Patuloy tayo na naglilingkod sa ating kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon na develop sa atin yung ating personal na relasyon sa Kanya. Na meron tayong commitment na patuloy natin susundin ang Kanyang mga utos. Lalo-lalo na po yung pagdarasal. Natuto na po tayo, meron po tayo mga personal prayer time sa atin. Sa ating tahanan, sa ating mga bago matulog, di ba? Kumain, personal prayer time po natin. And nakakapagpasalit pa tayo ng ating Bible. Napaka-importante po yun, ng scripture reading. Sino po yung may Facebook? Marami po kayo mapabasa doon ng mga scripture readings. Alam natin na ito si Facebook, yung ating mga yung gumagamit ng media, siyempre, marami tayong nababasa dyan ng mga bagay. Pagpapalahan po natin ang pagbabasa ng Biblia. At yun po ay malaking tulong para tayo malapit sa ating Panginoon. Loving God with all our mind and soul. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Mind and soul. Ibig sabihin niya, yung ating iniisip, dapat gawin, priority natin ang ating Panginoon. Keeping our mind clean and holy. Kapag sa napupulot tayo, lalo-lalo na yung mga napupulot natin sa Facebook natin, minsan napupulot natin, isip natin eh. Minsan, lalo pa yun, ang dami yung mga vlogger, marami vlogger sa inyo. May vlogger sa inyo. Diba marami tayo ang napupulot na hindi maraming mga bagay na nakaka-influensya sa atin. Diba? Mga influence na nakikita natin. Diba? So yun ang gusto natin, Panginoon. Keep our mind clean and holy. Dapat free from evil and impure thoughts. Dapat to yung isip natin, matuluan na makalayo kaysa siya nag-i-invite sa atin sa masama. Dapat yung ating mind and soul dapat ibigay sa mga uncharitable thoughts. Ano ba yung mga uncharitable? Yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Yung mga hindi sa ikabubuti ng kapwa. Yan. Free from suspicion and strange relationship. Ano ba yung mga nakaka-apekto, mga suspicion sa pagkasama? Diba? Yung mga suspicion, yung mga pag-iselos, ayan, kasama yan. Yung mga bagay na nakaka-apekto sa pagkasama. And then yung strange relationship, yung pumapatol ko pa sa iba. Clean
and holy ang ating isipan. You should be very discerning, kasama din po yun sa pag-iisip, loving God with our soul. Tapos, sa pag-discern po natin sa pag-iisip, sa mga decision po natin, malaki po ang influence minsan yung mga nakikita natin sa media. Malaki po ang influence yan. Pero, if we pray, humingi tayo sa ating Panginoon ng discernment, yung tamang pag-decision. Tutuloy ang pagpunayo ng ating Panginoon. So, kung nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos, marami naman tayo napapanood sa ating mga media, ang mga nakaka-influensa sa kabutihan natin, di ba? Meron tayong mga ari na nakaka-influensa talaga sa atin. Yung mga magaganda. So, yun po ang pagturunan natin ng pansin. At kagaya na po yung mga meron kasi nga basta makapag-post lang na talagang may influensya ka kapag ikaw ay mahina. Doon po tayo manood sa mga magagandang mensahe ng ating Panginoon. We can love God with all our soul by being the disposal of God. Pagkakita natin sa ating Panginoon with all, at sa ating buong puso't kaluluwa natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Tayo po ay nagiging daluyan ng grasya ng ating Panginoon. Kung po tayo ay nagiging inspirasyon. Nagiging inspirasyon tayo ng ating pamilya. Ayan. At yung kanya pong layunin at ating isip po ay sa kapakanan ng ating Panginoon. We love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and holy, free from evil and impure thoughts. Kaya nga po yung sinabi ko kanina. Knowing that God will take care of us. At patuloy tayo umasa sa ating mga desisyon na tayo tutulungan ng ating Panginoon. We can love God with all our soul by being disposal sa mga tayo po, magiging guide po tayo ng ating pong mga kapatid. Magiging inspirasyon tayo kung nakikita sa atin, lalo na sa ating mga anak, sa ating mga tahanan. Na tayo po bilang mga magulang, bilang mga kapatid, bilang mga anak. Nakikita po nila na tayo ay sumusunod at nagagawa po natin ang pagiging isang Kristiyano. Love God with all our strength. Ano po ibig sabihin ito? Buong lakas na natin ibibigay sa ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ito yung by giving God all our strength, by using our resources. Ano po yung meron tayo sa ating sarili? Meron ba tayong time? Meron ba tayong time para palagi makatin ng tayo para makapag-rosaryo sa ating tahanan, may time ba tayo para kasama ng ating mga anak. And then yung talent, kasama din po yan sa lakas, sa strength na dapat mahalin natin ang ating Panginoon with all our strength. Yung pong pagkakaloob ng ating mga talento. Tayo pong lahat po tayo, may mga talento Panginoon sa atin. Minsan lang, hindi natin nagagamit ng tama. Lahat po yan. Kung disposal na, for the disposal na dapat i-share natin sa ating kapwa. At yun po ang gusto ng ating Panginoon. And then yung, another po yung our strength is yung treasure po natin. May mga kapatid po tayo na talagang sobra naman talaga yung regalo, ang gift sa kanila, talagang blessing na tumagating. Kasama po yun na isi-share yung ating mga treasure. Pero kasama din po yan sa pag-share namin kung kapis natin sa CFC dito sa Cavite. Na kapag meron rin ganito ng mga Christian life, talagang sinishare po namin yung aming mga kaunting mga resources. Kaya po, kasama po yun sa lakas na binibigay namin na
masundo namin may hati din. And then yung po aming pagsiserve, hindi lang po siya nakatapos sa Christian Life Program. Continuous po yun kahit hanggang sa ngayon. Kaya sa pagkakaroon ng mga teachings o mga iba po mga gathering, yung Post for Christ. So, ini-offer po namin yung aming sarili, yung aming progression sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sinabi nga po ng ating Panginoon na yung what we call ours is not really ours. Sa kanya talaga ito. Paano po meron tayo yung ating kayamanan, yung ating talino. Hindi naman po yung may nakuha talaga natin. Yan yung grasya ng ating Panginoon. Gusto niya ma-share natin sa iba. Kapag gagamitin natin yung time, alam natin yung time natin, di ba? Gusto natin, lalo na kapag ito, sa inyo, nag-spend kayo ng time. So kasama po yan sa pinagkalog sa ating Panginoon. Ginamit ko yung lakas ninyo sa halip na matutulog lang kayo sa mag-Facebook, manunod kayo ng TV. So pinagkalog sa Panginoon yung inyong time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God is good. And all the time, ayan, pawala na. Okay? Seek God's direction in using our time. Pwede naman natin sa pagkasalita. Nasa bahay ko, parang tinatanong tayo. Magkasa tayo. Parang medyo tinatamad ako. Parang ayaw ka pumunta. Panahon. Magkasa na tayo. At gamaya, nagagay tayo ng mag-attend sa ating pupuntahan. Lalo-lalo na sa paglilingkod sa ating kapwa. Okay, tapos yan, Christian service, kasama din po yan. Kaya yung ginagawa. Tapos yung pag-send sa simbahan, kasama din po yan. Kung tayo po yung sa simbahan, yung minister, o lector community, kasama din po yan sa pag-send yung strength natin na ginagamit natin. And then yung isa pa, yung mga treasure. Kung tayo po ay medyo nakakaliwas at meron naman tayo mga kapatid na nakikita natin na talaga sa tutulog, pwede po natin sa tutulungan. At yun ang gusto natin Panginoon, yung ma-share natin treasure. Hindi naman po kailangan maging mayaman tayo. Hindi naman kailangan na tayo sobra pera natin na mag-share tayo. Kung ano lang po yung sobra sa atin, may share po natin siya sa ating kapwa. Loving God with all our strength is giving our time, talent, and treasure to glorify the God. Yun ang pagkakita sa atin. I-glorify natin ang ating Panginoon kapag nag-share po natin yung ating ibinigay ng time, talent, and treasure para sa atin. Ito po yung second commandment na dito na tayo sa second commandment ng ating loving our neighbor as ourselves. Mahalin na po natin ang ating kapwa at pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya na po natin yun. Mahalin natin ang ating kapwa at pagmamahal natin sa ating sarili. Gusto sa atin i-share ko yung ito kasi napunta sa akin itong topic. May nangyayari po kasi sa akin. Mahirap talagang mahalin ng kapwa mo kapag siyempre, diba? Kapag ikaw ay nasaktan ng katawan mo, kaya yung tribe, kaya yung naka-apekto sa pamilya, diba? Gusto ko i-share sa akin yung na-aksidente. Ako po ay kabutik na namatay. Ako po dapat tripan ng isang praning. Sabihin natin praning. Kasi wala naman akong kasalanan, wala akong
tricycle. Bumaba ako ng jeep from Manila, bumaba ako ng jeep. Sinubukan ako ng isang lalaki sa loob ng tricycle. Nagulat ako dahil pinagsasak ako. Nakita ko yung kutsilyo, parang yung kano na kutsilyo niya. Talagang matalim, matigas. At ito, papilas kasi. Kung baba yung tricycle, medyo natangkat ako. So, ginagawa ko sa sabi ko. Naisip ko, why? Bakit ganito nangyayari sa akin? Iniupo ko pa ano sa akin, yung ulo ko dun sa bubong ng tricycle. Sabi ko, nananaginip pa ako. Bakit ganito nangyayari sa akin? And wala akong inakapag niya, wala akong kasalanan na alam ko. But ito nangyari nga sa akin. Siguro na isang na hospital story siya. Ayun na nga ako. Ang dami ko ng tama. Hindi ko nararamdaman kung ako ba ay... Basta parang ko yung pagkakulan sa akin, bakit ganito? Kita ko yung katawan ko, puro dugo na. Puro dugo na katawan. May dumating na isang babae, sabi niya, "Uy, ganyan." Tubak po yung sumasaksak sa akin. Ako naman, kung nag-drive yung tricycle, tubak na rin. Takot sila. At lumabas na rin mo ng tricycle, lumapit ako. Puno-puno na ako ng dugo. At sa kamutihang balat, at nagpapit ako sa bahay namin, sa at dinala po ako natin si Sister White. At nung ini-examine ko sa emergency room, sabi ng mga nurse, hindi ako masyadong kasi in-inspect ko yung sugat ko. Tapos papahidan lang yung gasa, alis na ulit. Sabi ko, ano yung sa hospital na ito, hindi ko ginagamot. Ang dami ng dugo. And then, nung nilagyan ako ng kamotorya, tapos dinala ko sa x-ray, ipinalikod ako sa emergency. Nandun po yung asawa ko, nandun nagkakabantay sa akin sa emergency room. Ang sabi ni Freddy, nandun kami lumabas. So, bakit? Dahil mas naragad kami. Yung tama. Tama ninyo. So, hindi ako pang sabi ko nga po, doon sa nurse, hindi ko po alam ang nangyari sa akin. Kasi ako, nakainom. Medyo na kayo, galing ako Manila, medyo meron kong guest na. At siyempre, umaga pa yun, tapos kami, talagang umaga. And then, kausap ni Sister White yung nurse, sabi niya, hindi po ako naalaki ng ano niya, yung asawa niya. Bakit? Mabango niya. Mabango ko raw po. Sabi ng ano, dalawang nurse, tao yung ginagawa. Sabi ko, bakit ako nakuha? Nag-isip ko po doon, niyakap ako. Time na, yung dumaranas ako ng gano'n. Sabi ko, niyakap ako niya, di ba si Jesus, nung duguan siya, pinapasa sa kanya yung bilang, binuhusan siya ng papango. Ito na, papangalan ni Jesus. Hindi na natin buwan, yung binuhusan siya ng papango, yung pumasok siya. Napakabuti ng ating Panginoon. At ako'y binikat na niya ng 7 life ko. And then, kung paano ko na i-connect ito sa loving your neighbor as you love yourself. Kasi di ba tayo mga tao, di ba? Instinct natin yan na naagrabyado ka, gaganti ka. Yung mga kaibigan natin, nangyari sa iyo yan, wala ka namang ginagawa. Wala hindi ka masamang tao. Gagawa ka ng masama. Sabi ng kaibigan,
Sige. Nakita namin na pag-ulit yung dalang. So, sabi ko, kaya na. Ibigay ko na lang sa Panginoon. Gusto nilang i-grant ako sa ang Panginoon ang bahala. Pakigunay ng ating Panginoon upang maligtas at gabayan. Ganun ang pagmamahal na ibinigay ko sa ating Panginoon. So, na sana ay magbago siya. Pagdasal ko na. Hindi na siya makapalakit ng iba pa. At yun nga po ang miracle na nangyari sa akin na pag-uli na sinabi sa sarili na yung pagmamahal nun, marami na nag-advise sa akin na hindi mahal ako. Ako ay ang pagkadasal ko na lang siya na sana magbago siya. All our perfect models are dun sa loving ourselves, love your neighbor as yourself, is si Jesus and Mary. Diba? Kung paano tayo minahin ng ating Panginoon? Kung paano si Mary nag-alay ng kanyang sarili para ipanganak ng ating Panginoon Jesus, diba? Kinusap siya ng anghel na magdadalang Panginoon. At bagay na yun, nagsimula na naging posible. So, pagmamahal sa ating Panginoon sa kapwa. And by the power of the Holy Spirit, naging posible po ito. At yung pag-aalay ni Mary para sa atin at para sa kay Jesus na hinuna ng anghel na mag-isinan ng isang sanggol na magiging dito sa lupa. Loving our neighbor is not an option. Hindi ito yung magmamahal tayo para sabihin lang natin na wala, nandito lang. Gusto rin ng tulungan. Gusto rin ibigay sa iyong sarili mo. Hindi lang yung ganun. It is difference. Ito yung gusto natin Panginoon. Na magmahalan tayo, mahalin natin ang ating kapwa. Jesus commanded us to love one another, magmahalan tayo. Yun po yung nakasulat sa John 13 verse 14. Jesus, love as Jesus loves you. And then, as I have loved you, you should love one another. Yun po ang sabi ng ating the full meaning of yung ibig sabihin po ng ating Panginoon yan, marami pong mga story, marami pong mga tayo, kung nagbabasa po tayo ng marami po ito na tungkol sa pagmamahal, kung pagmamahal sa kapwa. Yung makikita natin. And one big example yun nga po na para po about goods sa yung mabuting Samaritano na kung paano tinulungan yung mga nangangailangan ng tulong. At and then during the pag-aaral ng ating Panginoon sa kanyang pagtutulong. At marami silang marami nag-question sa kanya kung paano mamahalin ng isang kapwa. Kagaya po nung kung akong nagsasalita si Jesus sa isang lugar na tinanong sa kanya. Gusto niya lang hulihin natin sa kanya. Sabi ng isang nasa crowd na, teacher, what must I do in eternal life? Sabi ng isang tao na kasama sa crowd. Panginoon, Guro, ano po yung dapat kong gawin para magkaroon ako ng isang buhay na walang hanggan? Sabi niya. Sabi natin, Panginoon Jesus, through a question din sa Panginoon. Kung ano ang nasusulat sa kasulatan, yan ang sundin natin. So ano po yung nakakasulat sa kasulatan? Yung 2 commandments. Number 1, love God with all of your heart, with all of your mind and soul, and with all of your strength, and love your neighbor. So yung kasulatan, nag-introduce na natin. And then, talaga gusto nilang mahuli si Jesus. Isa pang lawyer na nagtanong. Sabi ng isang lawyer sa ano po ba yung sino po ba yung kapwa ko na dapat tumahalin?
Diba? Tinanong niya, sino ba ang kapwa? Sino ba yung kapwa mo? Kapwa mo na iniisip mo? Sino yung kapwa? Ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapwa. Malapit sa iyo, pinakamalapit sa atin na kapwa ay yung asawa natin. Diba? Mahal ba natin yung asawa natin? O, sino nagsasabing hindi? Mahalin natin ating kapwa. Mahal ba natin ating mga magulang? Kapwa natin natin ang diba? Ang ating mga anak. Mahalin natin yan ang ating kapwa. And then, ang sabi natin, Panginoon, na this two things na iniwan po niya sa atin, yun ang dapat natin gawin at sundin. Ipapakita ba natin na tayo isang mabuting kapwa sa ating kapwa? Tayo ba ay nabubuhay lang sa paano natin na ipapakita yung pagmamahal natin sa ating kapwa? Yung pagbibigay, kasama pa yung pagtulong. At syempre, iwasan din natin yung makasakit. Siyempre, yun ang pinaka-guys. Yung masaktan ko natin. Yung kanyang pride na kanyang matanggal natin yung pride sa atin at tayo patuto na magpakumbaba kung tayo yung nakagawa sa atin ng pagkakamali. Meron tayong nagagawa ng kasalanan bago po tayo magsalita ng kung tayo naman ay hindi nakagawa sa atin ng mali bago po tayo magpatawad. So yun ang gusto na nangyari sa ating Panginoon. Kasama po yan sa ating malipakita natin sa ating Panginoon at gumagawa ng pagpupilihan sa ating kapwa. And then, bago po ako magpunta sa ito conclusion na, meron po tayong kapatid na gusto ko siya. At gusto ko ipakilala sa inyo si Brother Michael at saka si Sister. Experience ko po, tawag ko namin na God, yung regarding po sa love by God, ever since tinulungan na kami na ako sa ilagay ko sa lola. So, kasi sagrado ako dito. So, magiging ko yung sabi ko, para namin bago matulog, bago kumain. So, ang alam ko lang, yung pagkakasabi, pinakasama kami. So, eto na naging focus ng place kami, marami kami natutunan. Hindi lang mga tamang pagdadasal, paano siya pasalamatan sa mga naging sa akin, sa buhay, sa akin, pati na rin ko sa mga problema ng pinibigay sa akin na binibigyan naman ng solusyon. Nararapat lang na ibigay natin sa ating Panginoon na pinakawalas na papuri at pasasalamat sa Kanya at paggalang dahil siya yung pagkakamit ng lahat ng bagay sa mundo. So, bilang ganti, sa ating Panginoon, bibigyan ng kanyang butong na anak sa mundo. So, bilang ganti, nararapat na ibigay natin sa Kanya yung regarding naman po sa
Nga pala po, kami po kasama ang resident service po namin ngayon is household leader po kami. At the same time po, member din po kami ng buwan sa simbahan at office. So yun po, kami ang buong puso dahil isinupulo namin sa Panginoon buong puso at kaluluwa sa ating Panginoon dahil nalalaman na namin na ating Diyos. Lahat ng bagay na pagpapuri sa Kanya, ginagawa namin ito, pati ng CLP, mag-household, ginagawa namin pagpapastol din sa ating mga member, nagilapit sila ng kasama ng Panginoon, na matutuloy sila na paano ba yung paglilingkod sa ating Panginoon. Regarding sa neighbor, ikukwento ko lang po sa inyo, yung aming pong actually po nagkaroon kami namin ng hindi pagkakaunawaan na umabot po sa akin, kundi samaan na po doon. Noon po, marunong na rin po magpasensya. Pero nung nandito po kami sa August na, mas tumawag pa po yung pagtawa ko sa aking. Isa nga po, pag nagsasalita siya, nagawa ko, sinusunod ko lang po siya. At the same time, sinasabihan po siya ng sa palagi kong gano'n. So, nagdarasan ko po rin siya na sa ating Panginoon na magpapagpapit yung kanyang pag-iisip na regarding po sa amin na nagawa yung aming hindi pagkakaunawaan dito ay nasolusyonan. Sa awa naman po ng ating Panginoon sa ngayon po, bumalik na po yung dati namin pagsasamahan, nakuha po sa dasal. Nagkakailan po kami. Yung nga lang po, hindi pa yung dati namin na pagsasamahan na nakuha natin kuya, yung masyadong tingin, ito na yung dapat ng kami. Pero sa awa ng ating Panginoon, mag-ipas magpapalik din lang sa awa ng Panginoon. Ayun lang po ang Hello po, good afternoon po. Ako pa si asawa ko po si Michael Peña, yung husband ko. So, bali, graduate pala kami nung CLP namin noong December 2, 2022. So, bali, may naganap din sa amin kasalan dito sa CFC namin, dito sa community na to, October 14, 2023. So, bago lang kami dito, tapos naging household leader na nga kami. So, ito ang household head ko, si Bro Mike. So, bali, yun nga po, yung ngayon po, natasa po kami mag-share. So, itong topic natin yung loving God and loving neighborhood. So, bali po yung may share ko lang po sa amin po, kami po mag-asawa, bali po, given kasi yun sa atin andun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So, bali yung pagmamahal ng Diyos sa atin, nakita ko po yun sa family ko, sa husband ko, lalo na sa husband ko, dahil nakita ko po sa kanya kung paano po siya ngayon nag-serve po sa atin dito po sa CLC. Ngayon po, nag-share po kami sa CLP, napatunayan po na lalo nagiging smooth yung pagsasamahan namin. Tapos yung mga anak po namin, nakita ko rin po na alam nila na naglilingkod kami sa Diyos. So, bali, mas lalo naitutuwid namin sila sa mga tamang gawain. So, yung regarding po sa sinasabi niya sa neighborhood, yung laging neighborhood po, bali po nagkaroon po ng issue kasi dun sa kapitbahay namin, yung regarding po na yun, nagkaroon po kami ng issue dahil po, may right of way po yung likod bahay namin na dumadaan po sila doon. Yung motor po namin kasi nasa gilid ng bahay namin. So parang ayaw nila
yun, nandun po sa puntong binarangay pa kami. So, kaya nagkarating po ng kalisan yun, sinabihan naman kasi kami ng kapitan ng time na yun, na pwede kami doon, basta sa gilid lang. So, ayaw po nila, siguro ganun po talaga, may mga sensitive na tao, na parang, kala mo, kanila yung daanan na yun talaga. So, kasi right of way nga di ba? Parang pinili na nila yung daanan. O, parang, ngayon, ang sabi namin, hanggang sa dumating na nag-usap sa barangay, ayun, medyo nakaintindihan naman, dahil wala silang magawa, no choice na yung motor namin. Wala talaga kaming parkingan sa loob ng bahay. Ayun, may siguro na ano na rin sila, tapos hanggang sa medyo alam nila na talagang pinakausap namin sila na hindi naman pwedeng gano'n. Kasi nasa pilit naman at hindi naman sa kanila sagabal sa pagdaan nila. Ayun, hanggang sa nagkaya, hindi na rin kami ng pasensya. Pinausap ko na rin sila. Tapos, medyo nagtawaan na rin nila kasi parang hindi lang kasi isa ang kaaway namin doon time na yun eh. Andun yung asawa ng babae, andun yung lalaki, mga anak. So, pwede nung kami na lang nung babae nag-uusap kasi ngayon din pag lalaki sa lalaki. Nagkakaroon ko ng reason parang yung ego, matataas yung mga ego nila. So, sabi ko, kami na lang din humingi ng dispensa. O parang sabi ko, kasi wala talaga kaming lugar dun sa, sabi ko, soon siguro baka may bagong bahay na kami. Pwede na kami roon. Sabi ko, baka may parkingan na kami. Kaya sabi ko, okay lang sa amin. Sabi ko, okay lang sa amin. Dahil lugar lang naman. Nakiusap na rin ako sa kanila. At the same time, malakas din na loob ko. Dahil may naman kami. Meron naman kami nga doon ni Kapitan ng time na yun na pwede kami doon. May bas-bas. Yun, pero hindi naman na okay naman. Wala nang sila. Wala nang galit sa amin o sama na loob. So, yun, yung eto nga po ngayon, yung naman namin, pagiging, namin, CFC, Focus for Christ. So, andito po yung namin, pinapakita rin namin yung, sabi nga ni Rojo po na yung time, talent, and treasure. Huwag po kayong maiiyak na ipakita nyo. Kay Lord lahat po yun. Patulad po ngayon, may time kami, yung talent, pinapakita rin namin na, ayun po, isa namin po kami CFC na choir sa simbahan. So, yun din po ang way namin para makakapagsimba kami, na mag-asawa, gano'n, may banding kami, nagmimisa kami. Then, tapos, yung treasure naman po, sa abot na makakaya namin, binibigay rin namin, lalo na sa mga member namin, nandun yung pagtutulungan namin, gano'n. Then, tapos, nandun yung nagbibigay, nagkakaroon kami ng mga pagtitipon para, kung ano yung problema ng isa, may, ma-share, then tapos ano yung problema, nag-share kami doon, tapos ano yung pwedeng solusyon. Napakasarap po dito po sa Focus for Christ. Wala po akong masabi. Sabi lang po, ang dami ko pong natutunan. Continuous learning pa rin dito. Then tapos, ayun nga po, ayun po yung share ko namin. Ito po yung sinasabi ko ng Brother Jonah, yung dalawa po ang separable, yung God and natin yun. Kasi, para sa akin po, ang sabi po ng ating Panginoon, yung ating po mahirap po, diba? Pero totoo po yun. Kasi hindi natin pwedeng ibigay yung buong pagmamahal natin sa Panginoon. At hindi natin minamahal ang ating natin. Yun lang po mga kapatid. So yun po, napakaganda ng patuloy ng ating lahat ng mga sa ating Sister Cecily Kenya. Yung pagmamahal sa Panginoon. Ito sa 2 commandments ito na binigay sa ating natin Panginoon. Hanggang sa kaya po natin yung puso natin.
ng lakas. So, ang ginagamit sila ng Panginoon. Yung pagmamahal sa kapwa, ang ganda nung siya na talaga. Marami pong nangyayari ganyan dito ko sa Puntas. Dahil ang mga bahay na ako, hindi pati sa loob na subdivision nangyayari dito yan. Kaya ganyan. So, at yung kagaya na po nung gusto kong i-share din ito yung meron may iniipan guys ayaw pa raw niyang bumalik. Ayaw niya sumapa sa Cobblestone Rise. So, mababait ko ba ang Cobblestone Rise? Meron na yan, di ba? Napaka mababait. Lalo-lalo na yung mga anak natin na nakikita tayo kung paano tayo isang naging mabuti. So, salamat po muli sa lalo na kayo, sister. Sa puso po natin, loving God and loving neighbor have been like it to the vertical. So, parang ganyan po ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sa top 1, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At binigay sa atin na ating kasama sa top 2 si Jesus. Iniali yung sariling buhay. Ganun din po ang gawin natin. Ang gusto ng ating Panginoon ay sundin natin ang mga Diyos na pinapagawa niya sa atin. So yung ating pananampalataya bilang Kristiyano ay parang isang kombinasyon ng isang faith and action. Ano ba yun? Yung pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal ng Panginoon sa atin, ang tatapagin ng action. Yung pagmamahal natin sa Diyos din at sa kapwa. And kaya nga po ng isang krus, di ba? Ang krus ay isang pataas. So yun, nakapokus tayo sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon na sa taas. And then yung kahalang, yung po yung kapwa. Yung po yung kapwa natin. Kung paano natin iaaring sa yung sinabuhay po natin. Sana po, ito po ating natin ang Christian Life Program. At pagsama po nyo dito sa community na maging disposal, maging daan po tayo na patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Patuloy na maging inspirasyon tayo ng ating pamilya. Lalo-lalo na yung ating mga kasama sa bahay ng aming kapwa. So, yun lang po at maraming pong salamat. May God bless. Thank you, bro. Diba? Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Panginoon. So, maraming salamat, Brother Joe. Meron tayo. Meron tayong reflection. So,